no? Amazing morning. Diba? Amazing morning din po sa lahat at sa mga naka-open ng camera, no? Thank you so much and amazing morning po sa atin pong lahat, mentors. Yan, so nakikita ko yung iba ng mga naka-open ng camera, diba? Yan, so dito lang tayo sa kabila. Yan, ang dami naka-open ng camera. Ang dami palang participants ng Lions Believer. Sabi ni Mentor Johnny Lin, konti lang daw sila. Sabi ko, okay lang yun, Meds. Parang nagulat ako, mas 20 plus pa lang. Konti lang. So, thank you so much again, Mentor. So, ayan. By the way, again, I am Mentor Sheila Oraa, founder of Team Grace, and yan, isa na din tayo sa Software Elite Executive ng company. So alam ko marami na din dito, no, sa mga Lions Believer na Sapphire Elite na, Ruby Elite na, at same time Emerald Elite Executive na. And soon, no, grabe yan, claim na yan na under din ng Lions Believer, no? Yan, may Diamond Elite Executive na. Yan. Kaway-kaway naman dyan kung sino yung magda-diamond. Diba? Kasi alam ko yun yung tina-target ng karamihan. Diba? So, next natin. So, quick background lang din, mentors, no? Para makilala niyo din po ako, si Mentor Sheila, no? Papaano ako nag-start dito sa negosyo na ginagawa natin. So, ito po si Mentor Sheila noon. Ayan po yung Ora family, no? Ito po yung deepest why ko talaga po, mentors. So, apat po kami sa magkakapatid, dalawa babae, dalawa lalaki. Ako po ay pangatlo. Ayan, pangatlo po ako. So, ito po yung bunso namin, malaki na din naman po. And yung father po namin siya. And wala na po kaming mama kasi po way back college days ko po is nag-pass away na yung mother ko. So, ibig sabihin, mga 7 years to 8 years na pong wala na yung mother ko. So, ayan. Pero until now naman po is magkakasama pa rin naman kami po. Sila yung mga pinaghuhugutan natin kasi naranasan po talaga natin mag ano na naghirap. So hindi naman kami talaga nung una sobrang kahirapan pero dumating yung time no na dumating talaga yung time na ibibigyan talaga ng pagsubok ni Lord yung family nyo. So hanggang sa yun nga no. Ayan, sila na talaga yun isa sa mga deepest why ko. Naranasan kasi namin mentors na kutsain or tawag na to, pag-usap-usapan ng mga buong bayan. Ayan, naging laman ng usapan ng bayan. So, kaya po para sa akin, isa yun sa mga deepest why ko na ayoko nang dumating sa point na mangyari ulit yon na kayo yung naging usapan ng bayan. So, meron siyang kwento mentors pero hindi ko na siya i-detalye dito no kasi baka bumaha po. Ayan, so joke lang mentors no. So, ayan, kidding aside, sila po yung atin pong pinaghuhugutan. So, yung family natin. And ito po, no, yung background ni Mentor Sheila, I am a former BSN major in mathematics. So, nag-aral po tayo sa kursong education. So, tapos po natin yan. Nakapag-graduate po din po tayo dyan. Pero sa to say, no, since napalaki tayo sa probinsya, so probinsyana po tayo. So ang mindset po kasi kapag probinsyana ka sa mga magulang mo, 'di ba? Ano po 'yon? Sasabihin sa ng parents mo, mag-aral ka ng mabuti para pagdating mo, paglaki mo or pagka-graduate mo, may maganda kang trabaho or maganda yung buhay mo. Yun naman talaga po yung kinagisnan natin sa province. So yun talaga yung tumatak sa akin din. Which is nag-aral ako ng mabuti hanggang sa nagtapos ako ng college. As in, yun talaga yung mind ko, hindi talaga sa pagtatrabaho. No, aral muna bago trabaho, ganun. Aral muna bago trabaho. So, after natin mag-aral, naghanap agad ako ng trabaho. So, akala ko kasi maganda agad talaga yung magiging work mo. So since, di ba, pagbaguhan ka pa lang, hindi pa talaga agad-agad inaano agad ng mga malalaking company. So, hinahanapan ka ng experience. So, ang nangyari, naghanap ako ng mga ibang work na pwede kong makuhaan ng experiences. So, nag-work ako as pharmacist assistant. After niya, nag-sales lady ako dito sa Manila. Then, after noon, last na work ko na po is yung pagiging auditor staff ko. So, tatlong work, for 3 years lang din naman po ako naging empleyado mentor. So, medyo maaga-aga lang po natin na na-realize na sa negosyo, sa ano talaga, sa totoong buhay, wala talagang naging milyonaryo or naging successful sa pagiging isang empleyado. Ayan, so yun doon natin namulatan na ng mas maaga yung ganong sistema. No? So, and ayan, before ko nakilala din Sayang Worldwide, nang dahil lang din po 'yon sa aking pong mga health concerns. So, si Mentor Sheila po,
nagkaroon po ng mga karamdaman. So magkaroon po ako ng bukol sa dede. Dati po talagang sobrang sakit po talaga. Kasagsagan po iyan na nagkaroon ako ng bukol sa dede nung nag-work na po ako. Kumbaga, yung stress ko po dati sa pag-work ko, medyo Bisaya lang po sa Metro Sheila. Ayan, siya kaway-kaway dyan sa mga Bisaya. Dati. Ayan, so yung mga Bisaya dyan, no? Hello sa inyo mentors, di ba? Ayan. So, dati po na nag-work ako, syempre po, pag nag-work ka, hindi mo talaga maiwasan na ma-stress ka, 'di ba? Hindi mo maiiwasan na mapagod palagi sa pag-work, 'di ba? So, given na siya mentors, yung lagi kang nai-stress. 'Di ba? Kapag nagtatrabaho ka, araw-araw, 'di ba? Minsan lang naman siguro hindi tayo nai-stress sa work, 'di ba? Ayan. So, doon ko po nakuha talaga, na-trigger po talaga yung health concern ko, which is yung bukol ko sa dede. So, naranasan ko po that time, hirap po talaga ako matulog. So, pero hindi ko pa kilala si Barley niyan. Hindi ko pa kilala si Barley that time na nagkaroon ako ng karamdaman. So, akala ko nga dati, di ba, hopeless romantic ako. Kasi, ay yung tawag nito, halos parang iniisip ko na po ito na ba Lord yung katapusan ko, bakit ang dami kong sakit? Kasi nagkaroon pa po ako ng rheumatoid arthritis. Kumbaga at my age po, sa batang edad ko pa lang, 'di ba? Nagkaroon ako ng mga health concern na di ko inaasahan na magkakaroon ako. Yung arthritis po, sakit pang matanda, pero bakit meron akong ganon, 'di ba? Kumbaga sa batang edad ko pa lang, may sakit na ako na pang matanda. And at the same time, nagdudura na ako ng dugo, which is every time, every morning talaga po, plema na may dugo yung inaano ko. Dinudura ko every morning. So, ano na ako, na-alarma na ako. Bakit ganun yung mga nararamdaman ko? And at the same time, way back 2022, ay 2021, January yan, January 2022 pala, 2022, nagka-COVID pa ako. So, that time naman na nagka-COVID ako, good thing na lang po, nakilala ko na niyan si Barley. Ayan, kilala ko na niyan si Barley nung nagka-COVID ako. Alam niyo po ba, mentors, malaking tulong po talaga sa akin si Barley. Kasi kung hindi po siguro ako nagba-Barley that time, hindi ko alam po anong nangyari sa akin din. Diba? Nagka-COVID ako, lahat kami po sa family, sila ate din, nag-positive. Yung jowa niya din, nag-positive. Yung kapatid ng jowa niya, nag-positive. So ako din, nag-positive. So halos lahat kami sa bahay nag-positive. Kaya that time, nag-quarantine ako. Sa bahay lang, hindi ko na pinaalam. Diba? Ayan, buti na lang, merong barley na nakatulong sa akin. And lahat po ng mga karamdaman ko na yun, mentors, sa pagdudura ko ng dugo, nagkaroon ako ng bukol sa dede, hindi ko po talaga pina-check up yan sa doktor. So, takot po kasi ako. At the same time, nagtatrabaho lang naman ako and yung sahod natin is ano lang, regular or minimum lang. So, wala tayong kakayahan na magpa-check up. Na, lalo na pag pumunta ka sa hospital that time, COVID pa, di ba? Baka sabihin ka na nadudura ka ng dugo. Baka sabihin ka, COVID ka. Baka hindi na mo palabasin. Mahirap kasi dati magpa-check up po eh, di ba? Parang every time na may relasyon sa baga mo, 'di ba? Something ganon. Parang igaano nila na may COVID ka, ganto ganyan. 'Di ba? So, kaya nahihirapan ako dati din magpa-check up. Sa bukol ko sa dede, ayaw ko po talaga magpa-check up kasi po natatakot ako sa sasabihin ng doktor. Baka kasi mas lalo akong ma-stress. 'Di ba? Mas lalo akong ma-stress. Pero nung nakilala ko si Barley, ito po kasi yung sister ko, sila talaga yung mga angel mentors na nakapagpa-introduce sa akin sa Barley. So, yung kapatid ko po, yung ate ko, siya po talaga ano sa akin na mag-Barley ka. Kasi siya po talaga yung nauna sa aming mag-take ng product. So, sa amin dalawa, meron din po siyang bukol sa dede. Meron din po siyang karamdaman. Kaya na-try niya na po yung barley. Sinabi niya sa akin. Pero hindi pa po siya member. So, gumagamit lang po siya. Ganon. So, nang time na yon pinainom niya sa akin. Alam niyo po ba, mentors, is ano pa yung pinapainom niya sa akin? Capsule pa. Ang nangyari po nun, isang inom ko pa lang, naramdaman ko talaga po na nagbago yung pananakit ng dede ko. Kaya sobrang na-amaze din ako sa barley. Kasi, grabe, ang ano niya, ang bilis ng effect. Na 6 capsule pa lang po yung tinake ko that time. Ang ganda na nung naging effect sa akin. Unti-unti po yung pananakit ng dede ko is nawala po talaga. Unti-unti po hanggang sa nag-switch kami sa powder, hanggang sa tinuloy-tuloy, lumiit po talaga. Kaya grabe, hanggang yan sa ate ko nawala na. Kaya
na-amaze ako. Na-amaze talaga ako sa produkto. Kaya po, ang ginawa namin, sinimulan namin yung negosyo. Kinausap kami doon nila Mentor Jeff and Mentor Joy, in-explain sa amin nila yung about sa IAM, ano yung meron. Then nag-member na din kami that time. So sila yung mga tao na nakatulong sa amin. So through taking barley, no, nagkaroon na tayo ng testimony na ano talaga, yung bukol ko lumiit na hanggang sa yung arthritis ko, hindi ko na naramdaman hanggang ngayon. Ayan, hanggang ngayon wala na ako nararamdaman na sumasakit po ulit yung mga ano ko, yung kasukasuhan ko kasi po kasukasuhan yung namamaga sa akin eh, maga yung tuhod ko, yung paa ko, para pong paa ng baboy. Ganun po nalalaki po siya. Ano nga po eh, yung tawag na to, yung shoes ko po, grabe yung as in, ano talaga siya? Malaki na malaki. Yung size 37 ko, naging 39. Diba? So, ganun siya ka, tawag na to? Pag namamanas, yan, ganun siya kalaki kapag namamanas ako, that time. Kaya sobrang amazed talaga ako sa ating products. Kaya po, nung una, nung ginawa na namin yung negosyo, ayan, ginawa na namin yung negosyo, nag-decide po kami ni Mentor Des na lumabas po sa comfort zone namin. So, first time po niyang lumabas, yan si Mentor Des po kasi siya po talaga yung kasama ko. So, partner ko na din po siya talaga, and siya yung sumasama sa akin every time na, yan, lalabas ako, di ba? Siya din po yung nag-a-assist kapag sa mga shipments. So, malaking bagay din na, diba, na nagkaroon tayo ng partner. Then, at the same time, dyan kami lumabas sa comfort zone namin. Dati po kasi, nakitira si Mentor Des sa family niya. Ako naman, nakitira ako sa ate ko. So, that time na nag-start kami kay I Am Worldwide, lumabas po talaga kami sa comfort zone namin. Yun po kasi sinasabi palagi sa amin ng mentor namin na labas kayo sa comfort zone nyo. Kailangan magkaroon ka ng responsibility. Kaya mentors na, 'di ba, tinasabihan tayo ng mga mentors natin na mag-ano ka, maglabas ka ng kotse para meron kang responsibility. 'Di ba? Kasi ano po talaga eh, iba yung hataw mo kapag meron kang responsibility. Or something like that na mag-rent ka ng apartment, 'di ba? Para meron kang responsibility, mapapahataw ka na may iniisip kang babayaran mo. So, ganun siya. 'Di ba? So, that time, ang inuna namin that time is lumabas kami sa comfort zone namin, which is yung comfort zone namin, bahay namin. Kasi wala na kaming iisipin na bambayaran ng upa or yung rent. Kasi nga, nandun naman siya sa mother niya, andun naman ako sa ate ko. Wala akong iisipin bayaran ng tubig or something, kuryente, ganyan, pagkain, kasi meron nandyan naman yung ate ko. Pero nung lumabas kami sa comfort zone namin, doon namin na-realize na ay, hindi lang pala kailangan ng ganito, kailangan ganyan, lahat budgeted. 'Di ba? Lahat budgeted sa'yo, budget ng bahay, budget ng pagkain, 'di ba? Ganun iisipin mo lahat. So that time, mas naging mindful ka sa mga expenses mo. So hindi pala ganun kadali mabuhay sa mundo. Mahirap pala. 'Di ba? So doon ka na mumulat na may responsibility ka na kailangan mong ma-sustain, 'di ba? Yung responsibility mo. So, gumawa kami niyan mentors diyan sa first namin, sa maliit na apartment lang po yan. Kung makikita niyo po, kung saan kami kumakain, yan, nakikita niyo sila Mentor Jefferson, pumupunta sila doon, sila Mentor Harold, 'di ba? Mentor Mary Joy. Kung saan kami diyan kumakain, diyan lang din kami natutulog. So, ganun lang po kaliit. Then, katabi na po niyan, CR na po. 'Di ba? CR na po yung katabi niyan. Sobrang liit lang po talaga na apartment. Yung ano lang, pang dalawa or tatlong tao lang. 'Di ba? Pag naglima na kayo, masikip na. Masikip na para sa limang tao, 'di ba? So, dalawa or tatlong tao lang talaga ang kasya. Ayan po, yung CR na po yung katabi. Ayan, tulugan, kainan, tapos CR na. 'Di ba? Ganun kaliit yung inuupahan namin. Tapos, ang nangyari pa niyan, since kailangan natin, 'di ba, everyday monitor tayo ng ano natin, ng tawag na ng activities natin. Gumawa kami ng goal board. Dati kasi po hindi namin talaga afford bumili ng yung corkboard, 'di ba? Or yung whiteboard, hindi namin afford na bumili noon kasi nagka-canvas kami niyan sa DIY. Natatawa nga ako kasi nga ang mahal, nasa 1,000 na pag malaki, tapos 500, 800 yung napakaliit lang na goal board, 'di ba? Pero na ano ko lang siya ngayon, no, na kaya na namin bumili ng 1,000. Yung 1,000 corkboard,
Dati parang ang hirap bitawan ng 1,000. Ang hirap bitawan ng 1,000. Parang ay parang ang dami pa netong mabibili. Pero bibilhin lang namin dahil sa gold board. Pero nga hindi mo na maiisip 'yon kasi nga iba talaga yung ginagawa ni I Am Worldwide sa'yo. So dati ayun lang po yung ginawa namin, DIY. So bumili kami ng styrofoam, tapos, babalutan namin ng puting kartolina. Tapos, lalagyan din namin siya ng plastic cover. So, doon kami nagsusulat ng mga goals namin, ano yung mga pinapaship namin, ganyan, ganito. Lahat ng activities sa isang araw. So, ganun kaganda. So, kung hindi nyo pa afford, no, di ba? Pero sa akin naman, mentors, no, kung gusto nyo lang din, pwede naman yung gawin din yung DIY kung nagtitipid, di ba? So, mag-DIY kayo, kung ano yung mga pwede nyong i-DIY, di ba? So, para mas makatipid. Pero sa mga kaya namang bumili, 'di ba? Pwede namang bumili, gumawa. Pero mahalaga talaga po mentors yung goal board or mahalaga talaga mentors na meron tayong goal board na nakikita natin, nasusulat natin kung ano yung mga activities natin daily. Ganon. So, next natin, eto na. So, sinimulan namin na mentor desk yung I Am Mentors ng part-time. Part-time lang po kasi nag-work pa ako that time. So, nung ginagawa ko, tingnan niyo po ako dyan, naka-uniform pa. Pag dating sa shipments, gabi kami lagi nagpapaship. Sa morning, ano kami, talk-talk, tapos market talaga kami pag morning. Tapos hapon, pupunta na siya ng office, sa office, pupunta siya doon sa office, tapos siya na yung magsasara. Then pupunta pa siya doon sa akin ulit, sa office ko, kasi malapit lang doon yung LBC, para magpa-ship kami. Meron ako mga picture, di ba? Meron ako mga picture na nagpapadala kami, may pang market. Kumbaga ganon. So that time talagang grabe yung ano namin. Kami dalawa, tandem namin dalawa. Kasi siya, wala pang account that time. Nung nag-start kami dito sa negosyo, ako lang may account pa. Hindi naman pwede kasi po corpo account na hindi po mag-asawa or something ganyan. Hindi naman po pwede yung ganon. So that time, ako pa lang yung may account sa amin dalawa. Pero siya na yung nag-a-assist ng mga deliveries, siya mag-order, ganito, ganyan. Gagamitin niya lang yung account ko para maka-order siya sa office. So, ganun yung naging setup namin that time. Hanggang sa dumating yung time na kakahila nila Mentor NJ sa amin. Kaya sino dito na yung mga nahihila sa GGS, sa Avida, na mag-hub. So, mostly dito as of now, mga OFW. Pero, ayan o, maintindihan nyo din po yan kapag nag-full-time na din talaga kayo dito sa negosyo, no? Na, bakit nag-hub or bakit rent ng kondo yung iba? Kasi nga po, dito ko na-realize na iba po talaga kasi yung hataw kapag nandito ka sa condo na meron ka ding responsibility. At the same time, yung mga kasama mo po talaga dito is mga humahataw din. Alam mo yon, makikita mo sa kanila na ayan, makikita mo sa kanila na productive yung araw, na walang patay na araw. Ganon. Makikita mo sa kanila, malaging may talk. So ikaw, di ba, makikita mo yung sarili mo, ba't wala akong talk? Siyempre, mapapahanap ka din ng talk. Mapapahanap ka din ng tao na kakausap yung prospect mo. Diba? At the same time, pwede kang mamiso ka agad sa kanila. Ano ba yung ginawa mo? Papaano ka ba nagmo-market ngayon? Kumbaga mabilis na lang. 'Di ba? Nagkakapasahan na lang kayo ng ideas doon sa hub or dito sa environment nyo. So, that time, dumating yung time na nag-GGS po talaga kami. Kasi po, ayan, dumating yung time na pag kami dalawa lang naman third desk, pag down yung isa, down din yung isa. Diba? Down kayo lahat. So, kumbaga pag dito sa hub, kasi pwedeng may mag-lift up sa inyo. Diba? Pwedeng may mag-lift up sa iyo na kasama mo, na okay lang yan kapag nadadown ka. Diba? Na hindi lang kayong dalawa or hindi lang ikaw mag-isa. 'Di ba? Kapag nahihirapan ka, pwede kang magtanong or malift up din ng iba. 'Di ba? Matulungan ka ng iba pagdating sa mga advices, gano'n. So, dumating yung time na talagang nag-GGS na kami. So, pero nung nag-GGS po ako, mentors, so nag-condo po ako, part-time ko pa din kasi pumapasok pa ako that time. Kaya eto po, every morning po kasi sa condo talaga, nagpi-picture po kami na before 9 a.m. dapat gising ka na. So, ang ginagawa ko, since papasok ako ng 7, magpipicture na ako bago ako aalis. Then, sisend ko na doon sa GC namin. So, ganyan po. May picture pa tayo dyan sa hagdan, di ba? Ayan. So, picture. Ganyan po talaga ginagawa namin up until now. Ayan. Up until now po, no? Nagpipicture-picture pa din kami. Kasi nga, kailangan ng discipline sa tulog. Kasi nga po, di ba? Bawal po matulog ng sobra. Di ba? Bawal matulog ng sobra. Dapat, sakto lang. Ayan. So, next natin, ito.
So, yan, bakit nawala? Yan. So, that time din po, mentors, no, na ginagawa namin sa IAM, na part-time pa, eto naman yung time na nag-full-time na. Kasi unti-unti po kasi yon. Nung nag-GGS na ako, nung nag-decide ako mag-GGS po, doon na po yung time na nag-decide na po ako mag-submit ng resignation letter. So, nung time na yon, ayan na po yung nangyari. So, dati po, limited lang yung time ko nung nagtatrabaho pa ako. Pero nung full-time na po talaga ako sa negosyo, ito na po yung time na full-time na talaga. Nung full-time na po ako sa negosyo, ang ginawa po namin that time, offline talks na po kami. Okay pa po ba, mentors? Gising pa po ba? Ayan. Diba? Ayan. So, nag-offline talk na po kami. Sino po dito nakakaranas na ng offline talks? Or mga yung pupuntahan mo yung client mo, kakausapin mo, i-discuss mo. Diba? Sino nandito yung mga nakaranas na ng offline talk? Mayroon na po bang mga Ayan, tama po. Me po, ayan. Si Mentor Johnny Lynn. Hey, Mentor Chrysalis. Yan, me po. Si Mentor Normelin. Mentor Mark, yung pupuntahan mo talaga kahit 1 box lang, 2 box lang, 3 box lang, bibili. 'Di ba? That time po talaga kasi nag-start kami dito, messenger lang. Yung kakausapin lang namin, papadala namin yung client, ganon. Ganon lang siya. Kasi pandemic baby po baby din po kami. So ang nangyari po kasi nung that time, hindi kami marunong mag-offline talk. So nang part-time or nung nag-part-time ako, ganyan yung ginagawa namin. Padala lang kami ng padala. 'Di ba? Pinapadala lang namin sa LBC, sa Lalamove, ganun lang yung nangyayari. Pero nung nag full-time na talaga kami kay IA, doon na po namin tinry na mag-offline talk. Alam niyo po ba, mentor, sa pag-offline talk po pala talaga, doon ka mas makaka-build ng relationship sa tao. Doon mo makikilala yung tao or yung prospect mo. Kasi alam niyo po ba, mentor, sa lahat ng na-offline talk namin, ngayon na mga leaders namin na lahat po yon na active leaders namin as of now is bunga po ng offline talk. Ayan, bunga po sila ng offline talk. Yung pinupuntahan namin, talagang, eto po si Mentor Chrysalis. Yan, nandyan si Mentor Chrysalis ngayon, nanonood. Thank you so much, Mens. Diba? Hindi ko po siya kilala, pero bibili lang siya ng copper. Pag-a-avail lang siya ng copper package. Pero ngayon, naka-jade package na. Diba? Yung copper package dati, ngayon, naintindihan niya na yung negosyo, naka-jade package na. Diba? Ito naman sa Mentor Rossi, kaka-upgrade lang ng platinum. Platinum package. Nagsimula lang din siya sa silver package. And bumili lang din una ng 2 boxes. Diba? Ganon siya na nataturn. Yung dating 2 box lang, 1 box lang, napapapackage mo pa. Ganun gaganda kapag in-offline talk pala. So doon namin na-realize na ang ganda pala talaga mag-offline talk. Kasi doon ka makaka-build ng relationship sa mga tao or doon sa mga magiging leaders mo. 'Di ba? Makaka-build ka din ng trust na ikaw mismo nagpakita ka sa kanila. 'Di ba? Instead sa message lang, video call lang, 'di ba? Iba pa rin talaga yung presence na nandoon ka sa situation. Pero as of now sa mga OFW, walang problema. Kasi mostly naman din sa inyo dyan po mentors no is mga kakilala nyo din. 'Di ba? Or dito sa family nyo sa Pilipinas, hindi nyo naman talaga agad-agad pupuntahan. 'Di ba? Pwedeng video call, 'di ba? Kung may trust naman talaga agad sa inyo, mabilis lang din. Diba? Sa amin kasi mentors, nag-start kami sa hindi po namin talaga kakilala. Wala po talaga kaming kakilala dyan. Wala po talaga kaming kakilala sa lahat ng mga napapapay namin. Ngayon na lang po, kasi po, nag-aano na nila yung kagandahan ng barley. Kumbaga yung mga kakilala namin as of now, lumalapit na, nag-i-inquire na. Kasi nga naintindihan na nila kung bakit maganda yung barley. Kasi in demand na talaga. Nakikita na nila sa ads, nakikita nila kung saan-saan. Kaya ngayon, hinahanap-hanap na nila yung ating product. Ganon. So, eto po, si Mentor Jennifer. Yan. So, hindi ko din mo kakilala yan. Lahat sila hindi namin kakilala, pero pinupuntahan namin. Hanggang sa ngayon, na-build natin sila. Ayan. Kasama na po natin sila as of now. So, eto no, mga small achievements lang natin. Share ko na lang din po sa inyo. Dati po kasi po, mentors, no, kung ano lang po talaga kayo. Um, kung makaka-relate po nito, no, sino po dito yung mga na ano sa
I'll be that too. I'll drive 2 hours. Ayan, di ba? Si Mentor Tess. Ayan, nagda-drive pa ng 2 hours away, papunta sa client. Di ba? Which is ang ganda. Kasi pagdating mo doon, pwede mo makilala yung kliyente mo. Di ba? At the same time, ma-meet mo in person, pwede pa kayo makabuild, pwede ka talaga makabuild ng relationship. Doon talaga nangyayari yun sa amin. So, hindi ka kasi makakabuild ng relationship na, hello, hi, ganito, ganyan. Call lang. Di ba? Mahirap. Mahirap ma-build yung trust talaga na tawag lang. Diba? So, ayan. So, eto small wins natin. Sino po dito mentors yung mga na nakaranas na bigay ng ate, yung lagi kang ikaw yung sasalo sa pamana. Ikaw yung sasalo sa mga pinaglumaan ng ate mo. Yan, sa Mentor Johnny Lynn, diba? Ayan, yung lagi pong ako yung kasi magkasunod po kami ng ate ko. So, ang nangyayari po, kung ano yung mga nasusuot ni ate, ako na po yung babagsakan nun. Ako na po lagi yung binabagsakan nun. So, pagdating ko sa mga damit, pinaglumaan ni ate, ganon. Minsan lang makakabili ng bago. So, ganun po yung mga nangyayari. So, that time po talaga, kahit po after ko nang graduate na po ako ng college, hindi po talaga ako nakakabili ng mga ganyan na may mga brand. So, sa akin po, bibilhan ako ng ate ko, bigay pa din. Bigay pa din ng ate ko. Magayon talagang galing sa money ko, di ba? Yung galing sa bulsa ko, nalang ganon. So, ang nangyayari po that time, kahit na nagkatrabaho ako, hindi pa rin ako nakakabili. Hindi pa rin ako nakakabili ng mga gamit ko. So, that time, nandito na ako kay IR Worldwide, dito ko talaga naranasan ang bumili ng mga gamit ko, yung gamit ko na galing talaga sa bulsa ko, yung galing sa money ko. 'Di ba? Through I Am Worldwide, nabibili natin yung mga bagay na yon na dating hindi ko kayang bilhin sa sarili ko. Kasi nga, lack of money tayo. Hindi naman tayo ganun kalaki yung sahod natin, 'di ba? Para makaipon and may daily expenses pa. Kumbaga, 'di ba, pag empleyado ka, paikot-ikot lang. Yung pera mo, yung maiipon mo, nagiging cycle lang siya. Halos wala ka talagang naiipon. Totoo siya. Yan yung totoo, di ba? So, hanggang sa nakabili tayo through I Am Worldwide na mga ganito, which is thankful tayo na nandito tayo sa negosyo na to, which is kay I Am Worldwide, na unti-unti, no, yung mga dating akala natin hindi natin mabibili, nabibili natin. So, yung relo natin, dalawa na, di ba? Nakakatuwa lang na mag-invest ka sa mga ganung bagay. Mag-improve ka sa sarili mo. Diba? And at the same time, dito ko din naranasan. So from ano talaga, from working kasi before, never kong magkaroon ng isang buwan na almost 6 digit po yung income sa loob ng isang buwan. So dito ko lang naranasan kay I Am Worldwide na pwede pala po mangyari yon na pwedeng mabot ka ng 80,000, di ba? 800. Claim na natin yan, Lord. 80,000, 84,495 in just 1 month. So grabe lang. Kasi never kong na-imagine na aabot ng ganito kalaki yung income ko. Pero syempre, inaano naman natin yun kay IAM, di ba? Tawag natin, kiniklaim naman natin na magiging milyonaryo, di ba? Pero darating talaga yun. Pero yung first income mo kasi na ganito kalaki, maano mo mafe-feel mo talaga na grabe, no? Yung dating akala kong hindi, ang ano pa, parang imposible pa sa akin, nangyayari talaga. So, dating ang sahod ko lang naman sa kinsenas katapusan, 6 to 7 eh. So, pumapatak lang siya sa loob ng isang buwan ng 13 to 14,000. Diba, kalain mo yun? Umabot ng ilang ano kaya to, ilang tumbling kaya to. Diba? So, ganun kaganda yung opportunity na ginagawa natin, which is, hindi natin to, maliit lang to mentor soon compare sa mga income nyo as of now, diba? Na yung iba, na meron ng 100,000, di ba? May mga nag-just for you na din, pero claim na din natin yung first just for you natin. Mas nakakakilig po yun. Mas nakakakilig po yung first just for you, no? So, natutuwa lang tayo kasi yung mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari, nangyayari po through I Am Worldwide. So, kaya, no, yung mga nandito, nakakita na ng opportunity, bless ka, no, kasi nandito ka po yung totoong opportunity na magbabago ng buhay mo talaga. 160 or 180 na lang para hindi bumalik. Diba? Yan, 180 degree na lang. Yan, diba? Kumbaga from down ka hanggang sa nakaano talaga. Diba? Tingnan na lang natin yung mga walking goal board natin, Mentor Shirley May Sibulan, na grabe po yung income. Yung level alone lang po, no? Grabe, 2 million. Diba? Magdi 3 million na yung unilevel alone pa lang. So, tignan natin po yung brighter side. Mahirapan man tayo ngayon sa simula, pero darating talaga yung time, no?
na magkakaroon tayo ng time and financial freedom. So, as of now, sa mga nagwo-working pa, since meron pa dito mga working, no? Mostly pa po siguro sa inyo po as of now is mga working. Pero claim na din po natin yan, no, na through I Am Worldwide, mapapa for good kayo sa Pinas or dyan po sa location na where kayo located ngayon, 'di ba? Mapapa-for good tayo ni I Am, mabibigyan tayo ng time and financial freedom na hindi na natin kailangan magtrabaho pa. 'Di ba? Hindi natin kailangan magtrabaho pa kasi provided na siya ni I Am Worldwide. 'Di ba? Tuloy lang tayo mentors kasi ganun talaga. Mahirapan tayo sa umpisa, pero ang next niyan, 'di ba? Sunod-sunod na blessings na. 'Di ba? And next natin, ito po mentors no, yung nabuo na natin na team. So sabi ko nga sa inyo kanina, as in nag-start lang po talaga kami ng mentor desk ng kami lang. Kaming dalawa lang. Pero through pag ginawa natin ng full-time si I Am, ginawa namin ng full-time talagang tinutukan namin, dito na po kami nakabuo ng mga team. So alam niyo po ba mentors, nakakatuwa lang. Kasi nabanggit ko sa inyo kanina, no, na patay na yung mother ko. Di ba wala na yung mother ko. So sa situation ko as of now, nire-relate ko kasi po siya. Kasi dito po, nung nag-build kami ng organization, relationship kasi yung binibuild ko sa kanila. So, mga puro po yan, mother, yung mostly na nai-invite namin or nakukuha namin. Alam niyo po ba, mentors? Diba, isang mother lang hinawala sa akin. Pero grabe si Lord, no? Ang galing ni Lord kasi binigyan niya ako ng puro nanay. Alam niyo yon, parang binigyan niya ako ng ang daming mother. Lahat po yan is mother. So, diyan ko po na ngayon sa kanila napipil yung pag-aalaga ng isang ina. Ayan. So, diyan ko po ngayon napipil yun. Yung, ang sarap pala talaga magkaroon ng nanay. Pero ang dami. Ang daming nanay. Diba? Yung meron kang ganitong klaseng nanay, may ganyan. Iba't iba po kasi yung ugali ng bawat isa. Pero po, pag nagkakasama po kami, parang lang po kami mga magkakaibigan. Para lang po kami mga magkakaibigan na nagbabanding, nagtatawanan. Lagi po ang saya. Diba? Pag nagkakaroon man ng usapan sa pagdating sa mga emotion, diba? May mga ganun, nag-iiyakan din. Yung parang family lang talaga yung turing nyo sa isa't isa. Ganun po yung nagiging relationship namin ng team namin, sa Team Grace. Ayan. So, dati pong dalawa lang kami, hanggang sa naging tatlo, hanggang sa ang dami na. Diba? Naging 10 na, more than 10 na. And dati po, ayan no, before, way back 2022, nag-go lang kami. Nag-goal setting lang kami that time. 2023. Ayan, 2023 po yan. Nag-goal setting kami lang ng 4. Pero lubating yung 2024, ayan na po yung 2024 natin. Nag-goal setting kami, kasama na yung organization. Kasama na yung mga team natin. Yung dating kami lang talagang dalawa na mentor desk, ayan, dalawa lang kami dito. Diba? Pero dumating yung time, ito na sila, yung kasakasama natin. And darating talaga sa point na kung ikaw mag-isa ka pa lang ngayon, darating yung time, dadami ka din. Dadami din yung leaders under your organization na magiging kasama mo, gawin din yung negosyo na ginagawa. So, tuloy lang. Kailangan nating pagdaanan yung proseso, 'di ba? Natural na yung hirap. Eh wag ka nang matakot na mahirapan kasi natural na 'yan. 'Di ba? Natural na lang 'yan. And eto no, dating activities lang din ng father team natin. Nagiging activities na din ng Team Grace. So nagpapa-team day na din tayo. The same time, nagpapa-awarding na din tayo. Dati po, hindi po kami nagpapa-awarding. Which is kasi nga po, konti pa lang. So, hindi namin naiisip na isa din pala siya sa magandang gawin din talaga. Habang maliit ka pa lang na magpa-awarding ka na or magpa-activities ka na, kagaya ng ginagawa ngayon nila Mentor Johnny Lynn, sa organization niya, yung may mga team day. Importante po yun, para po mas mapalaki pa natin yung organization natin. Doon mo kasi makikita kung gano'n na ba kadami yung Alliance Believer. 'Di ba? Nakikita mo doon sa numbers ng participants, kung lumalaki ba talaga kayo or kumukonti. So doon mamomonitor kung effective ba yung ginagawa nyo or hindi. 'Di ba? So, tuloy lang. And, ayan no, yung dating pa-free travel ng ating Father Benevolence, yung sa ni Mentor Jeff. Dati nagpa-free travel siya sa Tagaytay. Ayan, so ginawa naman siya December 2022. Nung December 2023, last year lang, ginawa naman natin siya sa organization natin. So, sa core naman natin ng Team Grace naman, sa Grace Core. So, dating pinagawa lang, di ba, kopyahin mo lang kung ano yung ginagawa ng mother team mo. 'Di ba? Kung gusto mo talaga makabuild din talaga ng organization dito, so lahat naman dito, no, is mga active talaga and mostly sa ibang bansa. Kung nasa ibang bansa, pwede naman kayo magkita-kita diyan, magbanding lang kayo kahit coffee date, 'di ba? Or coffee sa coffee shop, 'di ba?
pwede kayong mag-meeting dyan sa coffee shop lang or kung nandito naman sa Pinas, di ba? Sa office or something mag-bonding kayo outside na parang makahinga. Di ba? May ganon, may bonding para makahinga yung isa't isa. Kasi minsan di talaga natin naiiwasan na ma-stress ka. Di ba? At least may hinga. Hinga lang. Pero after nun, hataw ulit. Ganon. So, hinga lang saglit, then hataw na ulit. Ganon siya. So, pinaano din natin yan. Ginawa na din natin yan. Yung napa-free travel tayo. Ano kaya yung next? And next natin na, ito yung team sales natin. Nung nag-start kami dito, 2022, ang ano namin, team sales pa lang namin that time is 952,000. Wala pa po kaming 1 milyon, konti na lang. Diba po? Ganyan pa lang po ang team sales namin that time. Pero noong 2023, meron ng isang Sapphire and umabot pa ng 3.3 million yung naging team sales natin in just 1 year. So grabe no? Nag-build lang naman tayo ng organization. Pero ganito pala talaga yung magiging effect kapag nag-build ka ng isang organization. Kaya sa mga wala pang team o hindi pa nag-build ng team dyan, simulan mong mag-build ng organization mo para makita mo kung gaano nakalaki yung naging difference noon sa ngayon. 'Diba? Simulan mo lang din. Kasi hindi pwedeng lifetime nakakonect kayo kay Mentor Johnny Lin, 'di ba? Si Mentor Johnny Lin lang, yung client believer lang. Kailangan ikaw din, mag-put up ka din ng team mo. Kagaya naman Mentor Edward, meron na siyang Diamond Eagle ba yan, men? Diamond Eagles. Ayan. So, meron siyang team name na. So, makikita mo, gano'n na ba kalaki yung Diamond Eagles? Kapag meron ka ding mga activity sa team mo, 'di ba? Meron ka ng mga siniset na mga ano sa team mo, team day din, 'di ba? Mga awarding, 'di ba? Lalaki at lalaki kasi yan. So, hindi mo ba siya makikita kung wala kang mga activity sa organization mo. 'Di ba? So, ganun lang. Magpa-activity ka and titingnan mo din yung team sales mo. Mako-compare mo yan. 'Di ba? Ano bang nangyari ano bang may nangyari noon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Makikita mo. 'Di ba? Ay, mas mababa yung team sales namin ngayon. Ibig sabihin, mas kumonte yung ano, pumasok. 'Di ba? Makikita mo siya, mamomonitor mo siya. Negosyo natin to, kaya kailangan i-monitor din natin po siya. Yes po, copy-paste business lang si mother team. Yes, mens. 'Di ba? Ikaw, kopyahin mo lang kung ano yung ginagawa ng mother team mo, kopyahin mo lang. Kasi copy business lang naman talaga tayo. Wala tong ibang ano. 'Di ba? Hindi mo kailangan gumawa, 'di ba nga, you don't have to ano na, reinvent the wheel. 'Di ba? Kopyahin mo na lang kung ano yung ginagawa ng mother team mo. 'Di ba? Ganun kaganda, may sinusundan tayo dito sa negosyo na ginagawa natin. 'Di ba? Kung naging successful si Mentor May, ano bang ginawa ni Mentor May? 'Di ba? Binagsak kay Mentor Jean. Na Mentor Jean, pinagsak naman siya kay Mentor Roan, kay Mentor Hana, kay Mentor Nika, Mentor Naomi, Mentor Johnny Lin. 'Di ba? Kopyahin lang natin. 'Di ba? Kung ano yung mga ginagawa ng mother team natin, kopya-kopya lang. And eto no, hanggang sa dati po no, yung pag-hit natin ng Sapphire po is medyo mahirap talaga. So sa mga nag-hit dito no, nadalian sa Sapphire no, congratulations. Pero sa amin kasi po mahirap eh. Mahirap para sa akin yung pag-hit ng Sapphire kasi po sa amin na nag-i-invite talaga kami nang hindi namin kakilala, nahihirapan po talaga kami. 'Di ba? Dati po, nag-start kami 2022 talaga ako nag-start na hinataw natin yung negosyo manifestation lang. Sinabi lang sa akin ng mentor Jeff, mag-picture kayo sa ano, sa Sapphire Stone. Nag-picture ako sa Sapphire Stone. Diba? Hindi ko alam kung para saan yon. Diba? Sabi nila, para daw attract-attract lang. So, noong 2023, naka-attend ako ng EA. Ah, okay, ganun pala. Yung Sapphire pala, ina-award pala yun. Doon ko na-realize, doon ko na, ano ba ka-importante na mag-hit ka ng ganyan. So, doon ko na-intindihan. So, ano yan, June yan, 2023, pero 2 months after ng EA, August, 'di ba? Ng August, nahita natin yung Sapphire. August 2023. Kaya thank you Lord, no? Kasi kailangan mo lang talaga ding maintindihan bakit kailangan kong mag-hit ng Sapphire. Kasi sa akin before, hindi ko siya naintindihan. Ba't kailangan mag-hit ng Sapphire? Akala ko kasi for ano lang eh. Diba? So parang hindi mo maintindihan yung value niya hanggat hindi mo siya isinasa puso or hindi mo siya talaga totally iniintindi. So, kailangan maintindihan mo bakit kailangan mag-sapphire. 'Di ba? Para gustuhin mo mag-sapphire. So, sa akin, ginusto ko talaga kaya nilaban namin. So, thank you so much sa team natin, no? Andyan sila Mentor Anamer, Mentor Chris, congratulations, 'di ba? And thank you so much sa Team Grace kasi sila po talaga yung tumulong para ma-hit po natin yung ano na yan, yung Sapphire Stone na yan. So, this coming EA, isa na din tayo sa mga a-awardan sa June 8 po yan. Ayan.
And congratulations din sa mga humabol, no? Alam ko marami din ang ma-awardan dito. Sayang nga po, no? Dapat umuwi po tayo para po makapag-rampa po tayo doon sa ano sa June 8 sa stage. Sayang kung hindi ka makaka-uwi at sa awardan ka. 'Di ba? Dapat makaka-uwi ka. Target mo na makauwi ka this EEA sa June 8 natin, 'di ba? And ito po no, goal board. And syempre, thank you din po sa Wita Club. Gusto ko lang din na-emphasize to no, kasi sobrang grateful ako na kasama ako dito. Ito kasing Wita Club po mentors, para sa hindi po nakakaalam, yung Wita Club po is, ito po yung mga samahan ng mga kabataan. 'Di ba? Ng Unstoppable. Buong Unstoppable po ito. 'Di ba? So, buong Unstoppable, samahan ng mga kabataan na 'di ba? 24 years old pababa. So, mga yep po sila. Mga yep po kami, mga kasama namin. Meron lang po diyan mga hindi yep, nang iilan lang. 'Di ba? Na ang lalaki po mangarap talagang, eto po talaga sa Wita, pinupush ka talaga sa limit mo. 'Di ba? Yung ma-max out yung limit mo. Papaglabasin talaga, pinaglabas talaga kami ng car dyan. Pero goal naman na talaga natin, which is malaking tulong sa akin yung Wita kasi mas dagdag push po siya. Mas dagdag push po siya sa akin that time. Kaya thank you so much, Mentor Hannah and Mentor Jeff, no, sa ganitong classic, samahan or sa ganitong club na nabuo natin. And syempre po, yung goal board natin. Ibalikan ko lang po yung goal board na ginawa namin yung 2023. Dati po kasi goal ko lang po is yung views talaga na red. Which is, hindi ko na po yan minamind that nung may last year. Hindi ko na siya minamind last year kasi nga po, nag-upgrade tayo ng gusto. Yung meron ditong may mga iba't ibang gusto ng car. Di ba? Yung maraming gusto na car. Yung, ay, parang gusto ko to. Yung pag may nakita kang ibang car na natipuhan mo, parang gusto ko to. Ito na naman yung gusto mo. Di ba? Pag may nakita ka na namang ibang gusto, ibang car, ito na naman yung gusto mo. Di ba? Paiba-iba yung gusto. Di ba? Pero yung binagay ko talaga dyan, akala ko kasi yan na yun eh. Wala naman akong alam-alam sa mga cars. Kasi nga, wala akong balak maglabas ng car that time, dati pa, di ba? Pero nung sinabi ko sa akin naman, Tor Jeff, na kailangan mag-goal ka ng car. So, ginupit namin yung car na yan, Vios na red. So, dinikit ko lang din. So, tilagay ko dyan sa goal ko ng 2023. Ilalabas ko ng January to February. First car natin na si Grace. Yan, pinangalanan pa natin kompleto eh. No? Dapat kasi po pag nag-goal daw tayo, specific. Dapat, ano din, alam no, as in detail talaga. Di ba? Kailan mo ilalabas and ano yung kulay. Di ba? And ano yung pangalan. Di ba? So, yan na yun. Nilagay natin specific, bios na red. And Grace yung pangalan. Alam niyo po ba, mentors, sa dami kong gustong car, nakalimutan ko yung goal ko na yan. Pero alam niyo po yung binigay ni Lord. Approve tayo sa Velos eh. Approve ako sa Velos that time. Pero ang binigay ni Lord sa akin, grabe talaga si Lord. 'Di ba? Binigay niya sa akin 'yan. Binigay niya sa akin kung ano nakasulat sa goal board ko. And ito din, i-share ko na lang din sa inyo ulit. Yung dati po, naging isa sa mga commuter lang din po ako. Ayun, nakikita niyo po dyan, dalawa kami ng Mentordes, nagsumasakay ng Egypt, 'di ba? And nag-aangkas, 'di ba? Mga ano din, dito ganito talaga yung buhay sa Manila. Angkas, 'di ba? Angkas, joyride, ganun po para mabilis ang transpo. 'Di ba? So, Mentor Jonilyn, alam ko, alam na alam din ni Mentor Jonilyn yan kasi naging laman ng taxi din sa Mentor Jonilyn eh. And sa mga angkas din ng mga nakaraan. 'Di ba? So, ganun po talaga dito ang buhay. Kaya naging isa po tayo sa mga ganyan din. Kasi wala talaga sa vocabulary kung maglabas ng kotse. Pero through I Am Worldwide, 'di ba? Nalabas natin yung first car natin, which is si Grace. Pinangalanan talaga natin siyang Grace kasi yun yung nakalagay sa sa goal board ko. Which is nakalimutan ko na yung goal board ko na yun. Which is nung binalikan ko siya, nung kukunin ko na yung sasakyan ko, sabi ko, goal ko lang to nung 2023. Ito talaga yung binigay ni Lord sa akin. So grabe si Lord, no? Ipapaalala niyo sa'yo kung ano yung ginol mo. Kung ano nakalagay sa goal board mo, yun din at ibibigay niyo sa'yo. So ganun ka faithful si Lord. Diba? Ganun siya ka kung ano yung ginol mo, yun yung ibibigay sa'yo. And syempre, di ba yung dating mga commuter lang, ngayon mga driver na. Ayan no, congratulations din sa ating partner sa Mentor Desk, isa lang siya sa mga car achiever ng company. Di ba? So dating commuter lang kami, mga angkas rider lang, mga angkas na passenger lang. Ngayon, driver na tayo ng sarili nating kotse. Di ba? Si Matthew and si Grace. Ayan. So, yun lang naman, mentors. I am Mentor Sheila. Thank you so much again, Lions Believer. Di ba? And thank you so much, Mentor Johnny Lynn. Back to you, to our lovely host, Mentor Normie Lynn.
Yan, napakagaling naman po ng ating speaker for tonight and ang ganda ng mga achievements niya. And sabi nga po niya ay copy-paste lang po tayo. Basta po sundin lang natin and yes, mentor personality po. Kaya and attitude, makukuha din po natin kung ano yung mga nakuha ni Mentor Sheila. Ang galing po. Okay, magko-question pa po ba tayo or diretso na po tayo sa prayers? Yes po, Mentor Miss, may Ed? question pa po tayo. Okay. Mag-picture po muna. So, kung sino po yung Kalimutan may ko picture question, pa. paano lang po, pa-raise lang po yung hand or pa-unmute na lang din po. Kailangan po natin i-maximize yung time na na-invite natin si Mentor Sheila. So, kailangan makapag-question tayo sa kanya ng mga strategy niya, paano niya ginagawa yung negosyo para makakuha tayo ng ini-idea na galing naman po sa ibang mentors na. Ngayon, pero bago yan, mag-picture po muna tayo. So, dalawa po kayo, Mentor Normelin and Mentor Sheila. So, peace sign po tayo. And smile. So, huwag po muna mag-chat, no? Antagalin ko muna, may nag-chat kasi. Ayan, 1, 2, 3, smile. Okay. So, ayan. So, send ko po muna sa ano. Ito, full screen. Wait lang comments, no? So, nagbago yung ano ko eh. Okay. So, si Mentor Sheila naman po muna. Silang po mag-isa. Tanggalin ko lang si Mentor ng video. Okay, so ayan. Andyan natin yung Guardian Angel, Mentor Edward. So, ayan, no? Ayan. Smile comments. 1, 2, 3, smile. Okay. Nagbago na yung ano ko dito sa laptop. So, ayan. So, medyo mabagal si Mentor Mac, no? So, ayan. So, gallery review naman po tayo. Gallery review. So, ayan. Sa mga kaya po mag-open cam, so open cam po tayo para maganda yung kahit yung isang ano natin, isang slide is ano, naka-open cam lahat. So, bilang po ako ng 5, pwede pang maghabol. Mayroon pang 4 kasi o 5 na naka-off cam. So, may 4 na lang. So, pa-open cam po tayo. Yan. So, 3 na lang. So, 2 na lang. So, 1 na lang. Pa-open cam pa po. Para lahat po is naka, yun, okay. So, 1, 2, 3, peace sign po and smile. So, ayan, so dalawang ano tayo, no? Dalawang slide. And yung pangalawang slide is ano naman to? Mga naka-off cam na. Wait, wait lang. Pero ano natin, kuhanan pa rin natin. Yan po. Yan. So, meron pa rin, no? 1, 2, 3, smile po sa mga naka-off cam. Smile and peace sign. Kaya ang gaganda, no? Ang balik po sa'yo, Mentor Nordelin. Okay, mga mentors, kung sino po yung merong mga question, raise your hand lang po or mute diretso na po sa question para po mabigyan tayo ng malupit na kasagutan ni Mentor Sheila po. So, sino pong may question, mga mentors? Ako na lang po muna mag-question. Siyempre po, ito po lagi kong tinatanong sa mga mentors. And alam ko po lahat ng mentors, iba-iba yung diskarte nila pagdating dito. So, paano nyo po hinahandle pag merong mga rejections kayo na-experience? Thank you po, Mentor Sheila. Ayan. Thank you so much, Mentor Normeline. Ayan. Thank you so much na na question, no? Napakagandang question. Kasi yun talaga yung mga nagiging problem din ng iba, no? Na hindi nila nahahandle kung papaano nga ba yung tamang pag-handle pagdating sa mga rejections na nangyayari sa atin. Which is, magandang question yan, men. Sa akin kasi, men, every time na nare-reject ako, hindi na ako nagdedwell doon. Hindi na ako nagdedwell doon sa rejections na yon. Once na-reject ka, move forward, move on. 'Di ba? Move to the next ka na agad. So, wag ka nang kasi ganito, 'di ba? Kasi mostly kasi sa atin ngayon, lalo na sa inyo, mga OFW, marami po ang nakakaranas na rejection sa family, marami nakakaranas na rejection sa mga kakilala, which is okay lang yan kasi diyan din kami po nanggaling. 'Di ba? Diyan din kami nanggaling. Kaya nga po dumating sa point na hindi muna kami nag-refer or hindi kami talaga muna nagsimula sa kakilala namin or sa warm market namin. Nag-start po kami sa cold, which is yun po yung mga hindi namin kakilala.
Nag-try kasi kami po sa mga kakilala namin and rejected po talaga kami. So hindi yun naging way or hindi yun nagiging hadlang na ma-reject ka ng kakilala mo or pamilya mo. Hindi yun hadlang, 'di ba? Para i-stop mo yung negosyo na ginagawa mo. Isa yan sa dapat mong maging motivation na darating yung time, maniniwala ka din sa akin. Babalik ka din sa akin, 'di ba? Babalikan mo din ako, 'di ba? Kasi nga, yun yung magiging ano mo motivation mo. Hindi mo siya bibigyan, hindi mo siya i-mind as negative. I-turn mo siya into positive. 'Di ba sabi nga nila, the more na nare-reject ka, mas palapit ka ng palapit doon sa yes mo. 'Di ba? Dapat continue ka lang. Move to the next, ano ka na lang, next prospect. 'Di ba? Huwag ka na mag-dwell doon sa nag-reject sa'yo. Huwag kang mas magalit doon sa nag-reject sa'yo. Okay lang yan na na-reject ka niya. Ibig sabihin, mas matututo ka pa. Every time na nare-reject ka, ito lang tandaan mo, mas dyan ka nag-grow. Yan. Mas dyan ka mag-grow sa mga rejections na yan. Kaya nga, di ba, yung iba, gusto nilang ma-reject kaysa sa mag-yes agad. Kasi hindi sila natututo. Ay, ang bilis lang. Di ba, parang petics lang. Ganun lang. Ay, ang bilis lang pala. So, wala nang natutunan. Ay, ganun lang pala. So, pero hindi mo naiintindihan. Ano ba yung deep na kapag na-reject ka, ano yung dapat mong maramdaman? Masaya ka ba dapat or malungkot ka? Which is dapat masaya ka. Dapat hindi ka nalulungkot kapag nare-reject ka. So, dapat masaya ka. Huwag kang malungkot, huwag kang magalit sa nag-reject sa'yo. Dapat ma-turn mo siya into motivation. Darating yung time, babalikan ako ng taong to. 'Di ba? Kasi, na-prove mo sa kanya na, nga no, maganda pala yung in-offer niya. Nga no, tingnan mo na lang, tingnan mo kapag nagka-resulta ka, 'di ba totoong babalikan ka ng taong nag-reject sa'yo. Ay, yung taong nag-reject sa'yo noon, 'di ba, ganun pa din hanggang ngayon. 'Di ba? Ganun pa din hanggang ngayon. Kaya huwag kang mag-dwell doon. Kasi ikaw, nag-i-improve ka habang nare-reject ka ng nare-reject. Hanggang sa maging immune ka talaga sa rejection. Hanggang sa naging normal na sa'yo na ma-reject. Sa una, masakit. Pero, i-ano mo lang, hayaan mo lang. Kumbaga, huwag ka na mag-dwell doon. Move ka sa next. Kumbaga, parang lang yung pagjojowa. Di ba? Kapag na-reject ka, huwag kang mag-dwell. Sakit. Hindi naman ako ng ganito, na ganyan. Hindi. Move on ka na. Masakit talaga ma-broken. Di ba? Pero, tingnan mo na lang yung brighter side. Baka hindi pa yun yung time. 'Di ba? Hindi pa yun yung time na kailangan niya talaga ng opportunity, na kailangan niya ng product. Darating yung time na kakailanganin din niya yun. 'Di ba? Darating yung time na kailangan niya na ng opportunity and kailangan niya na ng product. So, move on. Well, wag kang mag-dwell sa nag-reject sa'yo. Wag kang mag-dwell sa naging problem. Solution ka na agad. Ano yung next? 'Di ba? Next ka na. Next ka lang ng next. Move to next ka lang. Yun yung na mindset sa amin men so nag-umpisa kami. Hindi kami nagdudwell doon sa mga nag-reject sa amin. Hanap ka ng ibang paraan, maraming way para makapag-invite ka. Diba? So, yan lang, Mens. Ayan, thank you po. Ang ganda-ganda po ng inyong sinabi. Talagang move on lang din po tayo pag merong time. Thanks. Sino pa po ang may question po, mga mens? Missing morning mentor sila. Kunan po kita ulit ng picture yung solo mo. Medyo nakapikit ka po kasi dun sa amin. Picture. Sige po, Ayan, Mens. resign po tayo, men. Smile. So, 1, 2, 3, smile. Okay po. Okay na po, men. Thank you. Meron pa po bang mga magko-question po? Mentor Edward. Okay, Si Mentor Mentor Edward. Edward po. Ayan, amazing morning po, no? Congratulations, Mentor Sheila. Ang galing. Through experience, galing ng galing ng explanation, ang galing yung experience na kung saan ibabagsak mo talaga sa mga downline mo, ibabagsak mo talaga doon sa mga makakausap mo. Darating kasi yung time na talagang hindi na by the book, diba? It's by the experience na. Kaya kahit ano iba to sa'yo, alam mo sagutin, alam mong ibigay talagang ipaliwanag. Pero wala po din yung question ko. Hindi po. Nang pinaka-question ko is,
hanga po ako doon sa grupo nyo, yung Team Grace. So, ang tanong ko po is paano yung naging mindset nyo sa pagbibuild ng grupo ninyo pababa? I mean, nandun ba yung nagkaroon ka ng struggle? Alam ko po mayroong struggle. Gusto ko pong ma-advise mo po ang lahat kung paano talaga inilagay mo sa yung mindset na hindi, magbi-build ako ng grupo. Ayan. Salamat po. Ayan. Thank you so much, Mentor Edward, no? Thank you so much, man, sa question mo, Mens. Ayan, sa akin po, mentors, may struggle po talaga sa akin as pag-build ng organization. Kasi po, kung mapapansin nyo kanina, sa Team Grace, more on mommies, tama po? Mga, mga oldies na po yung mga ano natin, mga young at heart po yung leaders natin. Wala pa po akong kabataan na same age ko na edad talaga na leader. Which is yun yung struggle sa akin. Which is, yun din yung naging motivation ko. Sa akin kasi nasawalan ako ng parents, parang yung longing na magkaroon ako ng parents, yun yung hinahanap ko. Yun yung wala akong mama. Yun yung pinapakita ko sa kanila na tinitreat ko sila as family. Tinitreat ko sila as talagang nanay. Yung every time nagkikita po kami, hello mens, talagang relationship building ka. Talagang doon nauna na nag-build ako ng relationship. Pagdating sa relationship, doon ako, nang uunahan ko talaga siya ng relationship, mens. Kaya nag-build. Yung trust, nakuha mo na siya, nakapag-build ka ng relationship, hanggang sa dumating na yung time, mens, na hindi na siya yung mabilis matibag, na kahit may dumaan na, may na-reject siya, nahirapan siya, alam mo yung makikinig pa din siya sa'yo. Kasi yung trust niya, nakuha mo. Yung nagtiwala siya sa'yo sa pag-build ng negosyo at nagtiwala din siya sa'yo na matutulungan mo talaga siya. Kailangan mo kasing ma-feel sa kanila na tutulungan mo sila. Hindi lang basta negosyo lang to, 'di ba? Para kumita tayo. Dito, kailangan mapapil mo sa kanila as one family. Family pa din. Trust ang kailangan nating i-build una. Number one talaga yon. Para hindi mo maranasan yung attrition or yung mawalan ka ng grupo talaga totally. Diba? Alam niyo po as of now, mentors, yung mga leaders ko, yung isang leader ko nasa probinsya na. Pero kasama namin siya before dito sa Manila. Sa kaway dyan kay Mentor Ana Merno. Alam niyo po ba, yung mindset niya ngayon, namimiss niya kami. Kasi yung bonding namin before na every time nagkikita kami, andun yung as one, yung family. Yung every time magkikita kami, nandun yung magtitreat ka sa isa't isa. Normal naman yon. Yung minsan din, yung kayo-kayo lang, yung talagang mag-uusap kayo about sa problems niya, yung ganong usapan. Doon kasi nabibuild yung relationship. Yung dapat maging open ka sa kanya, open din siya sa'yo. Ganun lang. Hindi pwedeng ikaw, hindi ka maging transparent sa kanila as mentor. Dapat is maipaintindi mo sa kanila, ano ba yung negosyo na to? Ba't mo ginagawa? Ganun kasi kami na nag-start eh. Sa Mentor Anamer, wala po siyang asawa. As in, ano po, tawag na to? Ah, wala siyang jowa. So, ano po, single talaga. 'Di ba? Pero bakit kailangan niya pa rin gawin si Ala? So, naintindihan niya po kasi kung anong meron dito. Nagtutulungan. At the same time, yung compensation plan maganda. Which is, magaling po siya mag-aral. Inaral niya kaagad yung negosyo. Naintindihan niya na maganda. Yun kasi yung number one. Ituro mo sa kanila yung kailangan nila. The number one naman talaga is kumita din sila. Which is, tinuruan din namin sila, paano ba kayo kikita? Pinabenta namin sila ng products. Kumita sila. Naintindihan nila, ang ganda pala neto kasi kikita ka na agad ng 500. Number one lang talaga, pakitain mo din kung ano yung leaders mo. Kailangan kumita din sila. Relationship building over money. Yan. Relationship ka din. Relationship talaga yung number one na i-build mo. Kasi kung walang relationship, pag hindi na kumita yan, mawawala na din yan. Diba? Pag hindi na kumita yan, mawawala na yan. Pero sa Mentor Ann, napunta po siya ng Antique Mens. Pero mens, andun pa din siya. Kahit wala dong mga tao, ang lalayo ng kapitbahay, doon mens, nagmamarket pa din. Diba? Nagmamarket pa din siya, uma-attend ng training, yung kahit walang signal, andun pa din, hahanap ng signal,
Yung hindi na sa kanya tanong, bakit ko ba ginagawa to? Kasi naintindihan niya na kung bakit niya nga ba ginagawa yung negosyo. Sa ating mentors, kailangan mo lang din maintindihan bakit mo nga ba ginagawa yung negosyo. Bakit nga ba kailangan mong gawin si IAM? Kung malinaw sa'yo yung goal mo na makatulong at the same time magkaroon ng time and financial freedom, diba? Malinaw na sa'yo, hindi na kailangan sabihan ka ng mentor mo. Kasi nga umaattend sila kahit wala kami doon sa Alas. Kasi hindi naman na kami doon belong sa Alas eh. Yung Alas kasi parang academy yun. Kahit wala doon yung mentor nila, umaattend sila ng Alas. Yung hindi na namin sila sasabihin, oh, attend kayo ng ganito. Kasi alam na nila kung ano yung gagawin nila. A-attend na sila. Yung hindi na nila kailangan sabihan. Kapag may relationship ka, and naka-build ka sa kanila ng maganda talagang relasyon. So, alam ko dito naman mostly is mga mababait yung mga Team Lions Deliver. Kasi ang dami nyo. Diba? Ang dami nyo. So, ibig sabihin, mas marami pa kayong makukuha ng iba. Kapag una talaga mentor, sa pag-build ng organization, number one mo lang na ipabuild sa kanila, as family ka lang. Friends ka lang. Friends mo din sila. Sa amin kasi yon yun talaga mens. Yung number one. And napamindset namin sa kanila mens, yung dati nga si Mentor Chrysalis, ano po yun mens, 27 years na mananahit. Copper package lang. Pero na-turn into Jade package. Yan yung nag-upgrade. Diba? Nag-turn into Jade package. Nag-upgrade lang nung nakaraan. Yung may free na 50 boxes pa din. Pero pinasauli. Kasi na nag-upgrade siya. Nag-upgrade siya that time, mens. Binigay sa kanya 250 boxes pa din. Pero na nalaman nung IAM na 250 pa din, pinasoli. Diba? Pero pinasoli naman niya. Ayan, nagko-comment. Sa Mentor Chris. Diba? Yung trust talaga is number one. Kasi hindi naman yan mag-upgrade mens ng Jade kung hindi niya talaga ako trusted. And hindi niya naintindihan yun yung negosyo. Alam niyo ba, mentors? Para namin silang mga magulang din. Sila yung nag-a-advise din sa amin pagdating sa life, 'di ba? Advice din namin sila pagdating sa may problem sila, 'di ba? Ganun lang. Family, treat as one, as family. Hindi mo pwedeng i-treat lang yung isang tao na mens ganito, maganto ka, para ganito ka. Dilo. 'Di ba? Para kumita ka. Hindi lang, more on kita. Nandun na yun eh, given na yun. Nakikita kayo pag ginawa niyo yung negosyo. Pero ang pinaka-importante dyan is relationship, yung trust ng tao sa'yo. Ganun siya, mens. So, alam mo na din, kung ikaw may trust ka sa tao or sa mentor mo, 'di ba? Willing ka, gagawin mo kung ano yung ginagawa niya. Kasi naniwala ka. Tsaka nakikita mo, nag-i-improve yung mentor mo. Kung walang nangyayari dyan, naku, hindi mo talaga susundan dyan. Diba? Pero makikita mo yan eh, kung may nangyayari eh. Diba? Nakikita mo may nangyayari sa mentor mo, susundan mo. Maniniwala ka. Pagkakatiwalaan mo. Kasi nangyayari sa mentor mo. Parang sila mentor May. Diba? Hindi naman natin sila kilala. Pero ang dami nagtiwala sa kanila. Ang dami naglo-look forward sa kanila. Kasi totoong nangyayari. Hindi siya biro. Nangyayari talaga sa kanila. So possible, mangyari din sa atin. Yun lang talaga na-look forward natin, mentors. So, para ka number one po, pag nagbibuild ka ng organization, trust po, yung number one. Relationship sa tao. Yun, mens. Ayan, thank you po. Ang ganda-ganda po nung sinabi niya. Para daw po mag-build ng organization, build relationship, trust will follow, and treat each other like family. Galing, ganda. Okay, meron pa pong may question? Wala na po ba? Mag-prayer na po tayo, mga mens. Miss, meron po Mark akong daw question. po. So, at least wala naman po Ay, nag-question na. So, samantalayin ko na po yung pagkakataon. Mute ko okay, lang si mens. Mentor Joe. Yan po. Yan. Ayan. Kung samantalayin natin yung pagkakataon na nandito si Mentor Sheila, no? Kasi nakita ko dito na talagang ang dami dito sa atin na mga international o sa Pilipinas na hindi pa nakakapag-ads.
So, pero bago ang lahat, so papasalamat muna ako kay Mentor Sheila sa pagpa-unlock sa atin na mag-speak siya dito, na mag-share ng kanyang journey. So, napakagandang journey, busog tayo sa wisdom and knowledge, no? So, ayun po, Mentor Sheila, and thank you rin po kay Mentor Normally na on the spot namin. Grabe kasi si Mentor Jo, no? On the spot lagi pa nagbigay ng schedule. Buti naman okay naman kay Mentor Normally. Talaga si Mentor Normally, talagang yes, Mentor din to, talagang hasang-hasa na rin to. So, ayun, Mentor Sheila, dun tayo sa question po. So, ayun, Mens, kasi nakikita ko dito, minsan may mga international din na hindi pa nakakapag-start kasi hindi pa nakakapag-ads, baka hindi pa marunong sa ads, hindi pa naaayos yung ads nila. So, ang question ko po sa inyo is, alam ko naman po kasi dito, magaling kayo dito sa mga organic, di ba po? So, ayun po, Mens, paano po kayo nakakapagpa-PA na hindi gumagamit ng ads? Pwede nyo po bang paki-explain dito para alam din po nila kung saan sila mag-market na kahit hindi sila mag-ads na pwede tayo magbenta na kahit wala tayong babayaran sa ads. Ayun po, Mens. Thank you po. Ayan, thank you so much, Mentor Mark. Okay lang, Mens, may i-share ako sa inyo na, alam ko na share ko na to sa Blast. Kasi nung nakaraan, para makita din nila kung ano yung ginagawa. Ano ba yung dapat talagang gawin natin every time na, kung gusto natin or ayaw nating magbayad ng ads po, mentors, no? Ayan, eto po yun. Ay lang. I-share ko po sa inyo ito. Slide na to. Ayan. So, wait lang. Share ko lang ulit yung screen ko po. Ayan. Organic marketing. Yan po talaga yung ginagawa namin. Ito po yung ginagawa namin as of now. Yung pag-organic po talaga. Hindi din po kami magaling sa ads. So, baka po may makuha kayo dito. No, sa ginagawa po namin, ang ginagawa po namin sa pag-organic marketing, consistent posting lang po talaga. Yung consistent ka pong nagpo-post sa wall mo, meron na po ba dito mga FB group? May mga nagawa na po bang Facebook group, yung bawat isa? Kasi importante din po yun para ma-build mo yung group mo. 'Di ba? Meron din naman pong ibang group. Meron namang iba't ibang mga group. Pero ang importante po kasi magkaroon ka din po ng sarili mong grupo. Ayan, post booming productions. Ano ba yung mga pino-post natin dapat? Yung booming productions natin. Alam ko meron dito sa mga international, 'di ba? May mga benta pa din naman. So pwede din po na every time si Mentor Johnny Lane kumukuha ng product sa office, yung picture po na pwede kayong magpa-picture kay Mentor Johnny. Alam ko for sure, sinasend niya yun sa GC nyo. Every time na nag-order siya na maramihan, di ba po, bulto-bulto. Di ba? Kunin niyo po yun. Yung walang picture lang. Yung walang tao. 'Di ba? Picture ng products, 'di ba? Pwede din po yung iba nga po nag-i-edit eh. Yung pwede naman tanggalin mo yung mag-picture ka na nakatayo, tapos biglang i-insert mo doon sa insert mo doon sa gilid. No, pwede kang mag-picture na nakatayo lang tapos nakaganyan, 'di ba? I-picture yung ano mo 'yon, sa Canva natatanggal yun eh, yung natatanggal yung background. Tapos biglang nandun ka na sa picture, 'di ba? Pwede kang mag-edit ng ganon ganong mga post or ganong mga picture para maiba yung picture mo. 'Di ba? Kung magkakapareho, pwede mong gawin 'yon. Sa mga OFW, pwede niyo i-apply yung ganong klaseng post, yung ganong klaseng pag-i-edit. Marunong na ba dito gamit ng Canva or mag-edit sa Canva? No, pwede niyo pong i-apply 'yon. Na bawa, nag-picture sa Mentor John Lynn lahat ng products niyo. Ayan, walang tao. Tapos, mag-picture ka na nakatayo ka, na ganyan ka, sa products. Tapos, i-edit mo, lagay mo yung sarili mo doon sa gilid. Lagay mo yung sarili mo doon sa gilid. Parang nandun ka na din sa office na pero nandyan ka sa ibang bansa. Diba? Magkailangan lang din ng utak. Kailangan lang din talaga ng utak, mentors, no? Para maging productive ka. Pwede mong i-post yung mga productions, yung sales mo, yung mga tawag na to, yung mga simple and massive result, like yung nag-rank up ka, nakahit ka ng Just For You, nakahit ka ng Give Me 5, 'di ba? Nakahit ka ng, or may mga nabili ka sa sarili mong mga simple things or mga small wins mo, bili ka ng ganito sa negosyo dahil kay IAM, yung dating hindi mo naman ginagawa, hindi mo naman kayang gawin, pero nagagawa mo dahil sa negosyo na ginagawa mo. Yung kahit yung mga lifestyle mo, 'di ba? Yung lifestyle mo, yung kahit magkape ka, yung nagagawa mo yung dating hindi mo kayang gawin, pwede mong i-post yun.
Kasi ano yun, lifestyle mo din yun. Ibig sabihin may nagbabago sa sarili mo. Kailangan mo lang siyang i-post. And yung mga income mo, weekly, di ba? Income mo monthly, magkano yung income mo monthly, di ba? Ito total mo lang yun. Di ba? Mag-edit-edit ka lang. Yun yung mga ipopost mo. Sample yan yung mga pwede mong i-post sa wall mo or sa group or sa page mo. Ganon siya. Okay? So, next naman natin, power of tagging. Ganon po yung ginagawa namin every time na nagpo-post kami. Ang dami po namin tinatag. Yung mga active leaders, inactive leaders, mga SRP client, yung bumili lang ng per box, and part of the family. Kailangan mo din silang itag. Kasi possible, yung mga part of family mo, may friends sila na hindi mo friend, na kailangan nila ng barley. So, kailangan mapatag mo po yung mga part of family mo para ma-aware sila, ito pala si ganito, yung anak ni ganito, nag-ano, diba? Nagba-barley. So, at least sila, doon na sila bibili sa'yo. Diba? And power of hashtag. Nasa training pa ni BP, kailangan maglagay tayo ng hashtag. Like, related sa online business natin, like barley, hashtag Maratoni Fernandez, hashtag amazing for organic barley, hashtag I am worldwide, diba? Hashtag organic products. Diba? Basta may barley. Bakit kailangan ng hashtag? Kasi every time na nagsisearch yung mga client natin, yung mga may hashtag na barley or kung ano yung sinearch ng client natin, yun po yung lalabas. Yung may mga hashtag na ganun. And importante din po to, power of app consistently. Bakit po? Kasi every time na nagpo-post tayo, pag hindi po natin yan na-up or hindi yan nakokomentan, natatabunan po yan ng mga bagong post. So, kailangan i-up mo yan. Para, si Facebook po kasi magaling. Kung sino yung mga updated na post po, yun po yung tinataas. Yun po yung mga pinapakita. Ganun siya. Diba? So, consistent up. Or i-up mo po yung mga post mo. Komentan mo po ng up. Up. Kaya po makikita nyo minsan, yung mga post po namin, puro up, up, up. Okay lang yun. Diba? Okay lang yun. Up lang. Up lang. Dati na po namin ginawa yan. Simula na nagsimula kami kay I Am Worldwide, yan na po ginagawa namin up until now. Up, 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 up. Pero sa pag-up po na yan, nakakuha kami ng 200 direct referral. Diba? 200 plus direct referral sa pag-up-up lang sa group. Then, kusa na yan. Pag na-up yung post mo, nakikita yan ng nag-search, diba? Nakita yung nag-search, may message ka nila directly. Ganun lang. Kaya nakakakuha kami ng maraming mga message request. Doon siya. Pumupunta sa message request. Yung bigla nila kaming i-message. Tapos di namin sila friend. Sa message request. Kaya, sino yung mga hindi pa nakakapag-check ng message request nila? Kindly check your message request in Mentors ha. Kasi baka may nag-message na sa inyo na client nyo, diba, na hindi nyo friend, mapupunta po yan sa message request. And power of self and business partners testimony. So, gamitin nyo po yung testimony nyo. Kung may testimony kayo, diba, maganda po yun. Kasi diyan ako nag-start. Hindi po ako into business before. Ang akin po, before, nung nag-start ako, into helping or into, power of self testimony lang. Sinikwento ko lang po yung testimony ko. Kaya marami akong dating copper. Kasi ang gusto ko matulungan sila. Diba? Matulungan sila. Ayan. How do you do the up, mens? Ko-comment mo lang men sa post mo. Pero, mentors, ito lang ha. Every time na mag-up ka, minimum 10 up lang po sa isang oras. Sa isang oras, ngayong oras, anong oras ngayon? Alas 9. Ngayong oras na to, mag-up ka ng 10 post mo. Next time naman, 10 post mo ulit. I-up mo ulit. Diba? Ganun siya. I-up mo ulit. Then the next naman, up mo ulit. Pero hanap ka doon ng isang post na yun yung lagi mong i-up. Yung may malaking engagement. Yung may maraming engagement or maraming reach. Yun lagi mong i-up. Hanap ka lang ng isang post na laging nasa up dapat. Ganon. Yung malakas na post mo, ilagi mong i-up. Isang post na yun, di mawawalan every hour. Dapat naka-up. Ganon siya. And power of self and business testimony, gamitin natin testimony natin. Testimony ng mga business partners natin. So, gamitin mo yon. Kasi kaya nga may testimony para mapakita natin sa mga business partners or sa mga client natin na mga effective talaga yung produkto natin. Diba? Immediate connect
them through chat or video call. Kung malayo, hindi mo naman abot, di ba? Punta, ano mo, i-video call mo or ano mo, i-call mo. Ganun siya. Connect mo agad. Connect ka kaagad. And power of lifetime discount instead of having a discount. Diba? Meron kasi sa atin dito, naghahanap, ay, pwede bang, bigyan mo ko ng discount? Na wag na po. Meron po kaming lifetime discount. Diba? Instead na mag-underprice ka, no? Bigyan mo na lang siya ng lifetime discount. Ganon. I-offer mo na sa kanya yung package. Wag na yung kikitaan mo po siya. Or pagkakakitaan mo pa siya. Offer mo na agad ng discount. Para mas maintindihan niya, ito nga, isang beses ka lang naman kikita. Next time around, hindi na. Diba? So, ipaintindi mo sa kanya, ano yung kahalagahan na magkaroon siya ng lifetime discount. So, ganun lang. So, as of now, mens, yun lang, mens. Yung yun yung ginagawa namin as of the moment sa pag-organic marketing. Ayan. I hope nakatulong po, mentors. Thank you so much, Ayan. Mens. Sobrang ganda po nung mga sinabi ni Miss Sheila, no? Ang dami po nating naturuan. Yung power of posting talaga napakagaling. Nag-up na po agad ako ng isang aking post. Application na agad, mga mens. Grabe. Okay, so siguro po mag-wrap up na tayo. And pwede ko po bang mahilingan ng isang prayer po, yung newest sapphire po natin, si Mentor Wilma Ingalls. Congratulations po, Mentor. Yan. Thank you po, Mens. Amazing morning, everyone. Thank you so much po, Mentor Sheila. Talaga ang daming, mga daming learnings na nakuha namin dito sa na-share nyo sa amin. Thank you so much, Mentor Normelin, sa, talagang lang talaga nito. Let's bow our head po. Thank you so much. Let's bow everyone our head. So, thank you, Lord Jesus. Thank you so much for this day, Panginoon. Maraming salamat po sa mga tawanan dito, Panginoon, sa aming Zoom, Panginoon, Lord God. At maraming salamat din po sa buhay ni Mentor Sheila po na sa kanya mga na-share po sa aming Panginoon. Naway may apply po namin bawat isa sa amin ang negosyo nito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa biyaya na binibigay mo po bawat isa sa amin po, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na binibigay mo po sa amin. Maraming salamat po sa pag-iingat mo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga blessing pa na darating pa po, Panginoon, Lord God. At hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, na naway ilapin mo pa po kami sa mga tao na nangangailangan ng aming products, Panginoon, Lord God. At maraming salamat po sa mga mentors na naggagabay po sa bawat isa sa aming Panginoon. At lalong-lalo na sa mother mentor ng team na ito, Panginoon, si Mentor Juniling Anan, si Mentor Junelin po, Panginoon, at Mentor Mark Idana ng Panginoon. Pag-ingatan mo po, Panginoon, ang kanilang pamilya, Panginoon, at pag-ingatan mo po bawat isa sa amin, Panginoon, bago po kami mag-iba-hiwalay, Panginoon, Lord God. And I thank you for these blessings na binigay mo po sa akin, Panginoon, at bawat isa sa amin. Lord, hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, na ilapat mo po ang iyong powerful hand, Panginoon, sa bawat tao na may mga karamdaman, Panginoon. Lord, ikaw po ang pinaka-powerful sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat. At tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Thank you, Mentor Wilma po. Maraming salamat. Thank you po, Mentor Sheila. Pwede na po tayong mag-unmute po para po makapag-thank you po tayo kay Mentor Sheila Meron lang po. po tayong ibibigay kay Mentor Sheila, Mens, na small token yes. of appreciation. Share screen lang po Oh ako. yeah, I forgot. Sorry po. Wala lang din po magbasa. Ayan. So, Ako na po magbasa po. Sige, ikaw na po, Mens. Sige po, asa na po. Kita na po, Mens? Wala po, hindi pa po. Wala po pa. Ito nag-choose. Okay, sorry. Ayan po, kita na po. Ayan. Okay. It's a certificate of appreciation proudly presented to Mentor Sheila Siquinho Oraa for giving time as a speaker during Lions Believers
weekly training. Thank you very much for your time, knowledge, and selfless dedication that you have shared to our team. We are forever grateful. Given this first day of April 2024, signed by Jonelyn Torno, founder, and Mark Idanan, co-founder of Lions Believer. Thank you so much po. Ayan, pili na po tayo mag-unmute at magpasalamat po kay Mentor Sheila. Thank you po, Mentor Thank you. Sheila. Mentor Normelin. Thank you po, Mentor Supo. Sheila. Mentor Sheila. Thank you, Mentor Thank you so much. Normelin. Thank you po. Thank you, Mr. Thank you Sheila. po. And Thank you very much. Thank you, Mentor Sheila. Thank you, Magandang Mentor gabi. Small Team time, Black mga po, yung ako mga sa kapit. ordinaryong Pilipino na naano dun sa masamang bisyo, yun ang dinaan nila.